Muntik pong maging mitya ng sunog sa isang bahay sa Olongapo City ang nag-short circuit at nagliyab na outlet. Ayon po sa may-ari ng bahay, nabasa ang outlet sa gitna po ng mga pag-ulan. Ating saksihan! Nabulabog ang tulog na mag-anak na ito sa Olongapo City bandang alas 4 ng madaling araw kahapon. Sa labas pala ng kwarto, may nagliyab sa isang sulok ng kanilang bahay na puno ng usok ang sala. Ang amoy nito ang gumising kay Ivy Bautista. Lumabas po ako ng kwarto. Then pag-check ko po sa may sala namin, nag-aapoy na po yung sa outlet namin. Dito na niya ginising ang kanyang asawa at dalawa nilang anak. Dali-dali nilang inapula ang apoy. Wala po kaming breaker and then wala rin po kaming available na fire extinguisher. Inoff po namin yung switch and then sinabuyan po namin ng tubig. Nakasaksak noon sa outlet ang isang extension cord para sa electric fan at mosquito repellent. Bukod sa nag-short circuit na outlet, nasunog ang plug ng extension wire pati ang katabing switch. Hindi po namin na-expect na sa bandang outlet, doon po may kumakata sa tubig kaya nabasa po yung outlet. Dahil raw sa patuloy na pag-uulan, kaya nabasa ang pader. Wala namang nasirang iba pang gamit sa bahay. Ipapacheck po muna namin sa expert and then magpapalagay na po kami ng breaker, tapos bibili na rin po kami ng fire extinguisher. Ang Bureau of Fire Protection naglabas ang ilang tips para maiwasan ang sunog tuwing umuulan. Tiyaking tuyo at malayo sa tubig ang mga electrical appliances. Iwasang hawakan ang mga ito habang basa ang inyong mga kamay. At iwasan ding gamitin tuwing may pagbaha. Laging i-check ang mga kable at agad palitan kung sira na. Iwasan din ang overloading o maramihang nakasaksak sa mga outlet. Ilagay sa tuyo at ligtas na lugar ang mga LPG tank at flammable materials. Agad i-report ang mga nasirang kable ng kuryente at anumang fire hazard. At maiging alamin ang mga ligtas na exit sakaling magkasunog. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hanggang abot dibdib na baha ang namerwisyo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil sa pabugso-bugsong ulan mula pa kagabi. At sa ilang lugar, dagdag problema ang basura na bumabara pati sa mga pumping station. Saksi, si Mark Salazar. Halos abutin ng tulay ng umapaw ang Letre Creek sa Malabon kanina madaling araw. Binaha ang P. Aquino Avenue. Pagdating sa Rizal Avenue malapit sa City Hall, abot tuhod ang baha. May ilang rider na napilitang itulak ang motorsiklo, habang ang iba ipinarada ang sasakyan sa tulay para hindi masira. Malalim na kaya nilabas po. Oo. Tumataas pa yung tubig eh. Palagi bang ganyan? Oo sir, taon-taon yun. Kawalan talaga sir, nakakapagod na to. Malakas din ang ulan at hangin sa Valenzuela kagabi. Mabilis na binaha ang MacArthur Highway sa Barangay Karuhatan. Sa Marulas, nahirapan sa baha ang mga motorsiklo. May umapaw ding creek sa isang subdivision kaya binaha ang mga kalapit na kalsada. Kaninang hapon hanggang binti pa rin ang baha nang mag-ikot si Mayor Wes Gatchalian. May mga umikot ding bangka ng mga rescuer para tumulong sa mga residente. Zero visibility sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Bumaha agad sa NS Amoranto Street malapit sa Araneta Avenue. Kaya, tinanggal ng mga taga-DPWH ang mga bara sa mga kanal. Sa ilang bahagi, hindi na madaanan ng light vehicles ang kalsada. Sa Santo Domingo Avenue, wala ring makadaan. Hassle lang, wala tayong magagawa. Umulan din ng malakas eh. Papatila na lang, hanggang lumubog. Pasado hating gabi, nagsagawa ng pumping operation ang QC Engineering Department sa kalapit na E. Rodriguez Avenue. Sabay-sabay na ipinagana roon ang tatlong pump ng QCLGU, ng MMDA at DPWH para mabilis mailabas ang tubig mula sa mga drainage sa Araneta Avenue patungong San Juan River. Nang muling bumuhos ang ulan sa Quezon City kaninang umaga, bumaha ulit sa ilang kalsada gaya sa Barangay Mariblo. Sa NS Amoranto Street hanggang dibdib agad ang tubig. Gumamit na ng bangka ang ilang residente. Binaha rin ang bahagi ng G. Araneta na sakop ng Barangay Talayan dahil sa pag-apaw ng Talayan Creek. Muling binuksan ng mga pump sa E. Rodriguez para bumaba ang tubig. Matapos ang halos isang oras, humupa ang baha sa G. Araneta.
pero naiwan ng sandamakmak na basura. Nakita nyo yung obstruction na yan sa daluyan ng tubig baha. Yung basura na yan, yan ang isa sa tinukoy na dahilan kung bakit nagbabaha pa rin dito. Halimbawa sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kung tutuusin, napakalaki ng absorptive capacity nitong creek na ito para sa floodwater. Pero syempre, kung ang daluyan naman ay may barang ganyang karaming basura, aapaw talaga ang tubig sa kalsada. Yan ay yung nakikita natin sa balita. Ito'y hindi na problema ng infrastruktura. Ito'y problema ng behavior ng mga tao na sana raw ay magbago. Naglinis doon ang mga taga-Skyway kung saan bukod sa mga single-use plastic, may nakuha ring malalaking tabla, maleta at sako-sakong balat ng bawang. Nagsagawa ng pumping operation ng MMDA mula sa bagong drainage system ng G. Araneta para itapon sa Main Creek palabas ng San Juan River. Sa Maynila, halos mag-zero visibility sa ilang daan pasado alas 7 ng umaga kanina. Tumila ang ulan kalaunan pero hindi agad humupa ang baha. Gutter deep ang baha sa Rojas Boulevard Service Road pero sinuong pa rin niya ng delivery rider at senior citizen na si Lucio. Perwisyo po ma'am, grabe. Pagka malalim talaga, hindi na bibiyahe, mapeperwisyo ka eh. Mas malaki pang magagastos mo sa paggawa, change oil, ganyan. Bayad mekaniko, huwag na lang bumiyahe. Binuksan ng DPWH ang mga drainage para alisin ang bara. Pero ang problema, makipot din ang bukana ng drainage kaya hindi agad makababa ang tubig. Pinapa-redesign ko ngayon lahat ng inlet ng major roads para palakihin. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan. Plano ng DPWH lagyan ng trash trap o pangharang sa basura ang daluyan ng tubig dahil maging ang mga pumping station, pineperwisyo raw ng mga basura. Hindi lang tubig ang nahihigop pati basura. Yung basura, hindi lang yung waterways ang kinaklag niya, sinisira din niya yung mga pumps natin. 4 na pumps na ang ilang buwang sira sa Maynila, kaya pansamantala munang pinapagana ang backup pumps. Kahit na malakas yung ulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babahain tong area na to. Ayon kay Secretary Dizon, pinag-aaralan ang paglalagay ng detention basin sa Raha Sulaiman Park para may pansamantalang imbaka ng mahigit 3 milyong litro ng ulan. Yan din ang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa situation briefing niya kanina. Ayon sa Pangulo, target nila ang paglalagay ng imbaka ng tubig sa ilalim ng ilang pasilidad gaya ng football o open fields. They have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. Pag-aaralan din, aniya pwedeng gawin sa mga naiipong tubig para mapakinabangan imbes itapon sa dagat. Gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it para hindi naman masayang. Patuloy namang binabantayan ng Marikina River na itinaas sa first alarm nang umabot sa 15 meters pasado 1:00 ng hapon kanina. Pero unti-unti ring bumalik sa normal level kalaunan. Habang ang Lamesa Dam umabot sa critical level na 80 meters kaninang 9:00 ng umaga. Bahagyayang bumaba pero nanatili sa alert level 3 pasado 6:00 ng gabi ayon sa Quezon City DRRMC. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ilang bahagi ng Valenzuela ang baha pa rin ngayong gabi dahil po sa epekto ng habagat. Abot bewang ang tubig sa isang subdivision. At saksi live, si EJ Gomez. EJ? Pia, wala ng pag-ulan sa nakalipas na ilang oras dito sa Valenzuela City, no? Pero abot pa rin sa binti o lagpas binti yung baha dito sa F. Santos subdivision sa Barangay Pasolo.
Ilang araw na raw baha sa subdivision nila Julie. Ang kanilang gate pinasok na rin ng baha. Buti na lang daw at di inabot ang loob ng kanilang bahay at di nila kinailangang mag-evacuate. Ang kanila raw negosyong lugawan apektado dahil sa tumal ng dating ng mga customer. Isa pang lubog sa baha ang kalsada sa Martinville Subdivision. Abot pa yan sa Bewang. Ang barangay puspusan ng operasyon gamit ang kanilang mobile pumping para humupa ang baha sa lugar. Ang mga apektadong residente sa Pasolo Elementary School pansamantalang nananatili. Abot yan sa mahigit 70 pamilya o halos 300 individual. Binigyan sila ng hot meals ng Barangay Pasolo na namahagi rin ng relief goods gaya ng bigas at mga delata. Bukod sa ilang kalsada dito sa Pasolo, hindi pa rin nadaraanan ng light vehicles dahil sa abot-binting baha ang Estrella Street sa Calooong at sa Santiago de Alcala Church compound. Pinasok po itong loob ng gate po namin. Ito yung katulad po nung lugawan namin, medyo matumal kasi hindi po makalabas yung mga tao at baha. Yung volume ng ulan po talagang na-overwhelm po kami. Yung pong MacArthur Highway po, dalandanan, yan po ang bumabaha talaga mataas pagka-ulan. Yan po ay sinasalo ng aming pumping dito sa Pasolo. Pia, itong kinatatayuan ko ngayon ay bungad lang nitong subdivision na ito. Ito na sa harap ko, itong kalsada. Yung baha ngayon nandito sa ibaba lang ng Bitico, pero pag diniretso raw ito, ayon sa ilang residente, umaabot yan sa Lagpas, Binti hanggang sa Hita. Kaya naman puspusan nga yung ginagawang mobile pumping ng barangay para unti-unti humupa yung baha rito sa lugar at madaanan na ng mga apektadong residente. At live mula rito sa Valenzuela City, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Nag-anunsyo po ang Malacanang ng alternative work arrangement para sa mga ahensya ng gobyerno bukas, August 20, sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin po sa inaasahang epekto ng habagat. At sakop po nito ang mga kawani ng gobyerno sa Metro Manila at sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Kung wala pa po anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad po ang alternative learning mode o online class para sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Inaalam pa kung anong motibo sa pamamaril ng 14 anyos na grade 8 student sa Zamboanga City. Pero lumabas sa investigasyon na naipasok sa eskwelahan ang mga baril na ginamit niya dahil naiwan ito ng kanyang ama sa sasakyang naghatid sa estudyante. Mula sa Zamboanga City, saksi live si John Consulta. John? Pia, maya't maya pa rin ang dating ng ating mga kabayan dito sa harapan ng Ateneo de Zamboanga para magtirik ng kandila para sa dalawang estudyanteng binawian ng buhay. Sa harap ng Ateneo de Zamboanga University, patuloy ang pagdating ng mga nagtitirik ng kandila at nag-aalay ng bulaklak kasunod ng malagim na pamamaril ng 14 anyos na estudyante sa loob ng eskwelahan. Ang mga narinig at nasaksihan kahapon nakaukit na sa alaala ng mga kapwa niya estudyante at kalapit ng mga residente. Dalawang putok lang ata yun. Yung isa? Kumpisa. Tumatakbo sila palabas. Meron, wala nang sapatos, saka medyas-medyas ang tumatakbo dahil sobrang panic nila. Nakalimutan natin. Sa unang ala namin na mga classmate ko, simulation lang. Pero walang balis. Noong umaga, biglaan naman yung nagtira. Natakot kami lahat, di namin alam anong gawin. Lumalabas sa investigasyon na may security inspection sa entrance ng eskwelahan pero sa pedestrian gate lang para sa mga naglalakad papasok. Nakasasakyan pumasok ang estudyanteng namaril kaya hindi dumaan sa inspeksyon. So they have to review and they have to reformat their security measures. Inihatid umano ang binatilyo ng driver ng kanyang amang customs personnel sa Port of Zamboanga. Naiwan daw ng ama ang kanyang mga baril sa loob ng sasakyan. At pagbaba ng bata sa basement ng eskwelahan, dala na niya ang mga ito. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Issued ng customs sa ama ng shooter ang isa sa mga ginamit sa pamamaril. Personal na armas naman ng ama ang isa pang ginamit. Hindi bababa sa 7 bala ang ipinutok ng shooter gamit ang caliber 40 at 9mm pistol ayon sa PNP. 70 araw na suspendido ang ama ng shooter. Umiiyak at humihingi umano siya ng pasensya
ng nakausap ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Obvious naman na pabayaan yung baril yun. So titingnan natin kung ano yung maximum na pwede. Kasi gross neglect talaga yan. Ang maximum doon, dismissible offense talaga yan. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung sadyang tinarget ang nasawing 15 anyos na grade 10 student o kung nagkataon lang humiling ng privacy ang nagluluksang pamilya ng binatilyo at tumanggi magbigay ng panayam. Isa pang estudyante ang nataplisan ng bala. Ang namaril na estudyante na ilibing na kaninang umaga. We're looking into the friends, we're looking into family, we're looking into his habits, and we're looking at the physical evidence like the firearms, paano ginamit. Ayon sa mga otoridad, may mga indikasyong na-impluwensyahan ang shooter ng online gaming platform na Roblox. Sa mga chat group umano ng platform, nangyayari ang mga pagkaplano ng karahasan. Parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. So, we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga social media platform para alisin o i-take down ang mga video at litratong may kaugnayan sa pamamaril para hindi na kumalat pa. Umapila rin ang DILG sa Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner kapag nagamit ng iba ang kanilang baril sa krimen. Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything. Nagsasagawa na ng post-trauma informed care ang DSWD sa mga nasaktan pati sa buong komunidad ng paaralan. Maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga kabataan dito na nag-aaral sa Ateneo, pati yung mga pamilya, pati yung mga guro, nakikisimpatya kami sa kanila kasi lahat sila biktima. Nakipagpulong naman si Education Secretary Sonny Angara sa mga leader ng Ateneo de Zamboanga para mapag-aralan ang mga dapat gawing aksyon para mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ang malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito sa estudyante. Tinatanong namin yung kanyang mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama. Parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang. Kami naman po ay constant na nakikipag-coordinate sa kanila. Nagpapakita ng aming sincerity na mabigyan po ng hustisya ang biktima natin. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng biktima ngayong araw. Kabilang daw sa tinalakay nila ang mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga nakaligtas sa pamaril. Sabi ng bise, mahalaga ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga minor de edad sa social media? Ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Inaasahan Pia bukas kasagawa ang briefing ng SITG Police Regional Office 9 kasama ang ilang mga taas opisyal ng gobyerno na manggagaling dyan mula sa Manila para magbigay ng karagdagang detalye kaugnay sa naganap na school shooting. Live mula rito sa Zamboanga City, ako si John Consulta, ang inyong naging saksi. Gusto ni Vice President Sara Duterte na pabilisin ang proseso ng impeachment trial. Gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, diba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration. Nang tanungin kung ang pagdalo ba niya ay makakatulong para mapabilis ang paglilitis, sagot ng Vice Presidente, hindi totoong kailangan ang kanyang presensya sa paglilitis dahil kinakatawa naman siya ng kanyang mga abogado. Hindi naman ako abogado para sa impeachment court. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho
na abogado at yun yung participation at appearance ko doon. Naniniwala naman ang kampo ng pangalawang Pangulo na malakas ang kanilang reklamo laban kay Ramil Madriaga, ang umano'y bagman ni Vice President Duterte. Ang kay Attorney Paolo Panelo, kaya sila naghain ng pangalawang reklamong perjury noong Lunes laban kay Madriaga ay para gawing airtight ang reklamo. Gusto rin daw nila ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo ang balak gamitin ng House Prosecution Panel. Pero ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luiso, kung masasakop na ng testimonya ng mga unang testigo ang posibleng sabihin ng Madriaga, ay maaaring hindi na siya isalang sa witness stand. 3 kabilang ang 2 menor de edad ang nalunod sa magkakahiwalay na lugar sa Pampanga at Batangas sa gitna po ng epekto ng habagat. At sa Bulacan may mga lugar na abot liig pa rin ng baha. Ating saksihan. Pasado alas 6 ng umaga kahapon, ganito kalakas ang agos ng baha sa Barangay Solo, Mabini, Batangas. Ang laki, ano? Kanina, walang mga bata. Wala yan kanina dyan. Ayon sa uploader, katabi ng creek ang kanilang bahay. Daanan daw ng baha ang nakunan niya ng video na kadalasan ay tuyo kapag walang ulan. Pero dahil walang humpay ang mga pag-ulan mula nitong Lunes, tumaas ang tubig. Sa Barangay Anilao East, patay ang 11 anyos na bata matapos tangayin ng rumagasang baha kahapon. Mag-aalas 5:30 ng hapon, naglalakad sa gilid ng kalsada ang bata kasama ang kanyang mga kalaro nang mahulog siya at matrap sa kanal. Matapos ang 4 na oras na paghahanap, may pulso pa ang bata nang matagpuan. Pero dead on arrival siya sa ospital. 2 insidente rin ng pagkalunod ang naitala sa Apalit, Pampanga. Sa Barangay Colhante, nalunod ang 19 anyos na lalaki. Naliligo yung mga bata, 4 sila. Napunta sila dun sa malalim, hindi marunong lumangoy yata yung mga kasama niya. Kung nakakuha namin, matagal na eh. Almost an hour na underwater yung body ng bata. Sa Balukok Bypass, nalunod ang 14 anyos na binatilyo matapos masipsip ng malakas na agos sa concrete pipe. Alas 8 ng umaga na magpunta sa lugar ang biktima kasama ang mga kaibigan para magbisikleta. Habang naroon, napunta umano ang bata sa bahagi ng tubig kung saan nahigop siya papasok ng concrete pipe ng mini dam sa lugar. Siguro nainganyo, maraming naliligo, nakiligo na rin. Mabilis ang agos kasi. Tila nilamon naman ng rumaragas ang ilog ang Pampang sa bahaging ito ng umapaw na Santa Fe River sa San Marcelino, Zambales. Pinasok ng tubig ang Barangay Hall. Umabot sa 2 hanggang 4 na talampakan ang baha sa loob nito. Nasa 800 residente ng barangay ang isolated mula pa noong August 9 matapos masira ang bahagi ng dike at matangay ang isang tulay. Binahari ng iba pang bahagi ng lalawigan. Sa Olongapo City, mahigit 1,000 residente ang nananatili sa 10 evacuation center. Inilikas sila matapos umabot sa spilling level ang tubig sa ilalim ng 3 tulay sa lungsod nitong Lunes ng hapon. Sa Bulacan, 139 na barangay ang baha pa rin. Isa sa pinakaapektado ang Barangay Sapang Bayan sa Kalumpit kung saan 50 pamilya ang inilikas. Bangka ang gamit ng mga residente para makatawid sa abot leeg na baha. Tumataas. Tumataas po. Takot kayo? Siyempre po. Mula umaga hanggang gabi, namamasada ang mga bangkero. Magkano kinikita nyo sa maghapong ganyan? May iba, minsan may 300, 400. Pagka malasang pasada. Ayon sa barangay, pinaghalong ulan, high tide at pagbaba ng tubig mula sa Pampanga at Nueva Ecija ang dahilan ng baha sa kanilang lugar. Panawagan lang po namin sa mahal nating Pangulo, may pagpatuloy po yung mga flood control, maiayos, maitama. Halos 5,000 residente ang nasa evacuation center sa buong lalawigan. Nadagdagan naman ang mga lugar sa Pangasinan
na nasa state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Bukod sa Dagupan City, Mangaldan at Santa Barbara na nauna na nagdeklara, state of calamity na rin sa Bugalyon. Sa Calasiao, muling umapaw ang Marusay River dahil sa malakas na ulan mula pa noong Lunes. Dahil dito, balik evacuation center ang mga residente. Ayon sa MDRRMO, 50 pamilya, katumbas ng 177 na residente ang nasa Calasiao Sports Complex. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Binawi ng nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang naunang alegasyon na naghatid siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanya pong bagong salaysay, sinabi ni Gutesa na sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana-umano ng kanyang naunang affidavit. Saksi, si Maki Polido, exclusive. Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Umigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan nga na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Gutesa pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutesa kaya di siya makontak. Sa kwento ni Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Zaldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na, basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya
na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Posible po umabot hanggang sa susunod na linggo ang mga pag-ulang dala ng habagat ayon sa Pag-asa. Nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Neneng, bagaman bahagya na itong humina. Huling namataan yan sa layong 380 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at patuloy na kumikilos pahilagang Kanluran. Inaasahang didikit o tatama yan sa Northern Taiwan bukas ng gabi o Biyernes ng madaling araw hanggang sa tuluyan ng makalabas ng PAR. 2 bagyo naman ang nasa labas ng PAR. Isa po riyan ang nasa layong 1,055 kilometers sa kanluran ng extreme northern Luzon. Mas malayo pa ang tropical storm na may international name na Saudel at sakali makapasok sa PAR, tatawagin itong bagyong Obet. Walang direktang epekto sa bansa ang 3 bagyo pero ang mga ito ang dahilan ng patuloy na pag-iral ng habagat. Kaya makakaranas pa rin ng pag-ulan sa Luzon, pati na ilang bahagi ng Visayas. Kung may problema, posibleng may paraan para malutas po yan. Patunay dyan na isang guro sa San Jose del Monte, Bulacan na napasuot sa maliit na butas ng pinto na CR. Ang kay Teacher Grevelyn Ilano. Napansin nila nakalock ang pinto kahit wala namang tao sa loob. Hindi rin daw nila mahanap ang susi. Kaya pinagkasya ni Teacher Grevelyn ang sarili sa maliit na siwang sa ibabang bahagi ng pinto para buksan ito mula sa loob. At mission accomplished. Tinawanan na lang daw nila ang nangyari. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Canher. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.